Good day everyone! Welcome to Mr. and Miss Index 2025. Today we will be witnessing different candidates from different index. Without further ado, let's start the show! Let us call on Index number 0, Clyde Juris Mendoza. Index number 0. What is array and could you give me the elements of it? Thank you for that wonderful question. An array is a special type of variable na ginagamit natin para mapag-store ng maraming values pero isa lang ang data types. Para siyang isang lalagyan na may maraming compartments, tapos yung bawat compartments niya ay pwede tayong maglagay ng value at yung kada compartment na yon ay may number o tinatawag natin na index. So ano nga ba ang index? Index ay parang address o number ng compartments at dito mo malalaman kung saan nakalagay ang isang value. So halimbawa, sa programming kadalasan nagsisimula ang sa 0 ang index. Ibig sabihin, kung meron kang array na may 5 numbers, yung una ay nasa index 0, yung pangalawa ay nasa index 1 at tuloy-tuloy yun hanggang index 4. Ito, halimbawa ulit, kung gusto mong mag-store ng 5 pangalan ng estudyante o mga edad nila or age, imbis na gumawa ng 5 magkakaibang variable, isang array lang ating gagamitin. O, di ba? Mas organized, mas madali, at mas mabilis gamitin ng array kaysa sa paggawa ng maraming variable. Yun lamang. Thank you. Thank you, Index number 0, Clyde Juris Mendoza. And now let us call on Index number 1, Salvic Anthony M. Borromeo. Alright, Index number 1, your question is, how to access an array? Thank you for that wonderful question. According to Mishra 2023, understanding how to initialize or to access array is essential for memory management program. On accessing array, it's simply array name, open bracket, index number, and close bracket. However, if we access greater than the array length or less than 0, array index out of bounds exception will appear. We could also access array through loops and still using the array name, open bracket, index number, and close bracket. That's all. Thank you. Alright, thank you, Index number 1, Salvic Anthony M. Borromeo. Now, let us call on Index number 2, Leonard Andre Resplandor. Index number 2. Your question is, how to initialize an array? Again, how to initialize an array? Good day everyone. Thank you for that wonderful question. Initialization simply means assigning values to the elements of an array, and this can be done either during or after the array is created. For example, first create an integer array called student ages with elements. Then, we assign a value of 20 to the first element using student ages, square brackets with 0 inside equals 20. When we print this out, the program displays age of the student index at index 0, 20. This demonstrates that array stores values at specific positions called indexes, which always start at 0. Initializing arrays is important because it gives the element their starting values before we can use them in calculations of display them in our program. And that's the answer. Thank you, Index number 2, Leonard Andre Resplandor. Now let us all call on Index number 3, Cyril Torreña. Your question is, what are the operations of an array? Again, Index number 3,
What are the operations of an array? In this array operation, we delete an element from the particular index of an array. This deletion operation takes place as well assign the value in the consequent index to the current index. Sa deletion, nagtatanggal tayo ng isang elemento mula sa array. Kadalasan, ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-assign ng value mula sa susunod na index papunta sa kasalukuyang index na gusto mong tanggalin. Sa madaling salita, inaalis mo ang isang item at inusok mo ang mga sumusunod na item para punan ang nakabanteng pwesto. Searching an element in the array using a key. The key element sequentially compares every value in the array to check if the key is present in the array or not. There are two ways we can search an array. They are linear search and binary search. Ang searching ay isang proseso ng paghahanap ng isang element sa loob ng isang array gamit ang isang key. Ang key na ito ay sunod-sunod na kinukumpara sa bawat value sa array para malaman kung nandyan ba o wala ang hinahanap mo. May dalawang paraan para mag-search sa isang array. Ang una ay linear search. Ito ang pinakasimpleng paraan kung saan sinisiyasat ang bawat elemento mula sa simula hanggang sa matagpuan ang hinahanap. Binary search. Pangalawa, mas mabilis ito pero kailangan mo na sorted ang array bago ito gamitin. Hinahati ito sa array sa dalawa upang mabilis ang matukol kung saan banda ang hinahanap. Sorting in array is the process in which it sorts element in a user-defined order. Ang sorting ay isang proseso ng pag-aayos ng mga elements sa isang array batay sa isang tiyak na order o pagkakasunod-sunod ng gusto ng user. Halimbawa, inaayos mo ang mga numero mula pinakamababa hanggang sa pinakamataas, ascending, o mula sa pinakamataas pababa, descending. Ito ay mahalaga para mapadali ang paghahanap at iba pang operations sa data. Thank you, index number 3, Cyril Torrenia. And now let's move on to index number 4, Kirk Daniel Nadal. Okay, index number 4, your question is, just like index number 3, what are the operations of an array? Search array operation. Traversal. This operation traverses through all the elements of an array. We use loop statement to carry this out. Dito po sa traversal, ang ginagawa po nito ay siya po yung nag-access sa bawat elements po ng isang array. Halimbawa po nito sa real life situation ay po yung guro po ay nagtatawag po sa attendance. Isa-isa niya pong binabanggit yung bawat estudyante niya po para malaman po yung kung kompleto na po yung listahan. Ganun po yung ginagawa ng traversal. Updating, modifying the value of an existing element at a specific index. Pagpapalit ng dating value ng isa pong elements po sa bawat index po. Halimbawa po nito sa papel. Halimbawa nito ay sa papel po ay pag may mali ka pong sagot, ito po ay yung binubura para may tama po. So, updating. The insertion operation, we are adding one or more elements to the array based on the requirements. A new element can be added at the beginning, end, or any given index of an array. This is done using input statement of the programming language. Insertion ay ang ginagawa po daw po nito ay nagdaragdag po ng mga bagong elements sa isang array. Ito po ay dinadagdagan ka po ay pwedeng sa simula, dulo, or gitna sa iba-ibang klaseng ng programming. Kailangan mo muna ilipat yung mga elements para may mapwesto ng ang bagong mo pong idinagdag. Halimbawa po nito ay katulad po ng bagong estudyante or bagong bagong transfer po. Kailangan po siya may dagdag sa lista ng inyong guro po. Halimbawa po nun, maaari po siyang
mailagay po ng guro sa unahan po o sa ulihan o sa gitna. Ayun po. Thank you, index number 4, Kirk Daniel Nadal. And now let's move on to index number 5, Sandy Evardome. Alright, index number 5, your question is, what are the dimensions of an array? Array dimension is a simply refers to how data are organized. Ito yung 1D, 2D, at saka 3D. Yung 1 dimension or 1D array, ito yung parang simple list. For example, index 10, 20, 30, hanggang 40. So you can imagine it as a straight line. Yung 2 dimension naman, or 2D array, ito yung parang table of matrix with row and columns. So, often used as a strong data like graph, setting chart, or image. Yung multidimensional naman, or 3D, ito yung array with more than 2 dimensions. For example, 3D array like a cube of data. Thank you, index number 5, Sandy Evardome. And last but not the least, let's all welcome index number 6, John Ezekiel Villanueva. Alright, index number 6, your question is, could you give me a real-life application or example of using an array? Real-life application. Scenario. Managing user array playlist. Music streaming service needed to efficiently manage user playlists. Data structure, arrays, playlists, an array of song object. Each element in the array represent a song. So yun. Paano gamitin ng array para ayusin ang kanta sa playlist mo? Sa app tulad ng Spotify o iba pong platform. Ang array kasi ay parang isang listahan kung saan nakalagay ang mga kanta. Bawat kanta sa listahan ay may numero or index para madali itong hanapin o madaling ma-identify ng user. Depende sa kanyang mood. Halimbawa, ako yung user. May pang umaga at pang gabi akong gustong patugtugin. Sa umaga, pang good vibes kasi gusto ko mabuo yung araw ko. Sa gabi, pang relapse. So, mas madali nang mahanap by index yung kanta na gusto mong pakinggan. So, next slide. Song object. Song object contains information about the song, title, artist, album, or duration, file, path. Sa madaling salita, ito ay parang isang lalagyan na nag-iimbak ng lahat ng importanteng detalye tungkol sa isang kanta. Yun. So, yun. Common operation, A, add song, and new song to end of the playlist. Remove song, the playlist, at the specific index. So, ang bagong kanta ay idaragdag sa dulo ng playlist. Then, kapag nagdagdag ka ng kanta, ang bagong song object ay ilalagay sa susunod na available na index sa array. So, doon naman tayo sa remove song. Remove song from the playlist at the specific index. So, pag binura mo isang kanta sa playlist mo, kailangan mong tukuyin kung aling kanta ang buburahin base sa kanyang pwesto or index sa playlist. Thank you, index number 6, Jan Ezekiel Villanueva. And there you have it, ladies and gentlemen, the 6 indices competing for Mr. and Miss Index 2025. And for our winners, abangan lang po natin sa mga susunod na announcement. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Goodbye everyone.